hindi natin alam kung saan galing. Yan po yung kanilang mga argumento doon. So nagtaka sila. Pero yung sinasabi ni Jesus, puro po yun nandoon sa Biblia. Hindi lang nila makomprehend, hindi lang nila maintindihan dahil makitid yung kanilang pag-iisip. Ganon din ngayon sa kapanahonan natin. Maraming makikitid, basa-basag Biblia pero hindi rin naunawaan kung anong mga sinasabi sa Biblia. Sabihin mo na yung kayamanan, dyablo yung may-ari. Sinabi dyan sa Hagay. Hagay chapter 2 and 8, verse 8, sabi po niya dyan, silver and gold, yung mga pilak, yung salapi at ginto ay akin, sabi ng Panginoon na si Jehovah. Tapos sabihin mo sa dyablo, dahil lang sinabi ni Satanas doon kay Jesus, kung ikaw ay anak ng Diyos, sasambahin mo ako at ibibigay ko sa iyo yung lahat ng kayamanan sa buong mundo. Okay? Ibibigay ko sa iyo yung lahat ng kayamanan sa buong mundo kung ikaw ay sasamba sa akin. Nung sinabi noon po ni Satanas kay Jesus, ibinigay ba talaga ni Jesus kay Satanas? Ibinigay ba talaga ni Satanas kay Jesus? O si Jesus ba talaga yung may-ari? Ganon po mga kapatid. Nung sinabi niya, ibibigay ko sa iyo lahat kung ikaw ay sasamba sa akin. Kailan naging creator si Satanas ng mga bagay sa mundo at ibibigay niya lang sa taong sasamba sa kanya? Hindi ganon ang pag-unawa. Matthew chapter 4, nung siya ay binautismo after ng baptism, siya po ay nagpuasa for 40 days and 40. Saan ka makakita na nagpuasa? Na naglakaw-lakaw sulod sa 40 days? Okay? Saan ka nakakita na nagfasting si Jesus? Naglakaw-lakaw, nagsuri-suroy sa tibuok Judea, tibok Galilea, sulod sa 40 kadlaw, 40 kagabi? Wala. Nung si Jesus po ay nagfasting, doon lang po yun siya sa loob ng closed door, sa loob ng room. Doon lang po siya for 40 days and 40 nights. Yung naglatagaw doon, yung kanyang isipan. Naglatagaw yung kanyang isipan. Iniisip niya, anak ako ng Diyos, bakit ko hindi ko pwede gawing itong bato na tinapay upang ako ay makakain? Anak ako ng Diyos, bakit kailangan ko pang mag-fasting? Ibinigay naman ito sa akin ng Ama. Yun po yung kanyang isipan. Yun po yung Satanas, yung negative. Nahuna-huna ni Jesus. Nasadyang siya gigutom. Giingnan siya ni Satanas, kung ikaw tinud anak sa Diyos, himua kining bato. Himua kining pan, kining bato. Walay Satanas dito ay nga nagtanaw, nga nag-agak niya, nga naglakaw-lakaw. Huna-huna to ni Jesus nga negative. Anak ako ng Diyos, pwede ko itong gawin. Pero hindi po mga kapatid. Dalawang huna-huna lang yung tao eh. Negative and positive. Kaya nga, nung sinabi po doon, basahin nga natin. Doon sa Lucas, kasi baka iniisip nyo kasi, yung Satanas. Okay? Ano yun? Ano na talaga? Espiritu yun na pumasok. Kaya sinabi po doon, sinabi po dito, sa panahon po ng sa panahon po ni Jesus, sinabihan po niya si Pedro. Sinabi ni Pedro, Panginoon, ayaw naming mangyayari ito sa lahat sa iyo. Papatayin namin kung mayroong naay mo pasipala ni mo. Tiningnan ni Jesus si Pedro, sabi niya, palayo Satanas. Okay? Palayo Satanas. So ganun po, sinabi niya dito, Lucas chapter 22 verse 3. Onya si Satanas, misulod kang Judas nga ginganlan og Iscariote, nga kauban sa 12. Si Satanas nisulod kay Judas Iscariote para i-betray si Jesus. So nung panahon ng fasting po ni Jesus,
Walang Satanas doon na visible na kasama ni Jesus nga naglakad-lakad. Daotang espiritu yung pumasok sa kanya. Yun po mga kapatid. Sinabi naman, ay wala naman yan sa Biblia yung sinasabi ni pastor. Hindi mo talaga maintindihan yan kasi kung word for word. Pero kung investigaran po natin, sinong author po ng Mateo? Si Mateo. Chapter 4, Mateo po, nagsulat niyan. Kailan nagiging apostolis si Mateo? Diba? After po ng fasting ni Jesus. Pero during sa fasting po ni Jesus, wala pang disipulo siya. Wala pa siyang Mateo, wala pa siyang Pedro, wala pa siyang Juan during sa kanyang fasting. Pero bakit nasulat ni Pedro, ni Mateo na siya'y dinala ni Satanas doon sa kabukiran? Nandoon, nagsunod-sunod ba si Mateo doon kay Jesus at saka kay Satanas? Hindi po. So, ganun mga kapatid, sa mga nagsasabi dyan na Diablo yung may-ari ng kayaman, lalo na palagi natin sinasabi na yung divine wealth, na yung divine wealth of the Philippines para sa mga Filipino people, yung divine wealth para po yan sa divine people given by divine creator at yung administrator dyan, divine government. Tapos sabihin nila na itong divine wealth na sinasabi natin, kayamanan ito ng Diablo. Kalukuhan. Kaya mag-aral muna ng mabuti. So, tuloy-tuloy tayo mga kapatid. Mayroong everlasting life. Okay? Mayroong everlasting life sa Pilipinas the moment na yung divino gobyerno ng Diyos may tatag na dito sa Pilipinas, magiging saligang batas na po ng Pilipinas yung batas ng Diyos, at the moment po yan na magiging saligang batas, ang lahat ng Filipino na susunod sa batas na yan magkakaroon ng everlasting life. Mamuhay, maghahari kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Kaya nga yung batang mayaman kanina, wala na siyang ibang hihilingin sa Diyos maliban lang sa buhay na walang hanggan. Kasi nandyan na po yung kayamanan, pera, ginto, mga bahay, alahas, nandyan na po sa kanya. Yung kanyang hinihiling lang everlasting life dahil upang matamasan niya habang buhay yung kanyang kayamanan. Para iyahapang mapahimuslan og maayo ang iyahang tanan nga katigayunan kung siya adunay kinabuhi nga walay katapusan. Pero anong sabi ni Jesus? Kung gusto mo yung buhay na walang hanggan, sundin mo yung mga utos. Dito naman po sa Pilipinas, kung gusto nating mga Filipino magkaroon ng buhay na walang hanggan, sundin po natin yung batas. Hindi sinabi ni Jesus, kung gusto niyong buhay na walang hanggan, tanggapin niyo ako sa inyong puso at kayo mamuhay sa walang hanggan. Hindi po. Si Jesus ang nagsabi, kung gusto mo yung buhay na walang hanggan, sundin mo yung mga utos. Basahin nga natin muli. Matthew chapter 19 verse 16. At sinabi niya dito po, mga kapatid, and behold, one came and said unto him, Good Master, what good thing shall I do that I may have eternal life? Anong mga bagay, mabuting bagay na gagawin ko upang magkaroon ng buhay na walang hanggan? Mayaman na siya. Gusto niya yung everlasting life para mapakinabangan niya ng matagal ang kanyang kayamanan. Dito sa atin, totoo yan, mayroon tayong everlasting wealth. Mayroon tayong kayamanan para sa mga Filipino. Ginto, nandito na po yung maraming ginto. Nasa Pilipinas na po ngayon yung pinakamaraming ginto sa buong mundo. Kaya ang Pilipinas magiging ulong ginto pagdating po ng divino gobyerno. Dahil ang Pilipinas magiging backup po ng ginto. Dito po hihingi ng ginto yung ibang bansa upang sila ay makaprenta ng kanilang pera sa kanilang central bank. Dito po sila hihingi ng ginto sa Pilipinas. Dahil tayo po yung magiging ulong ginto. At maliban sa ginto, kayamanan, pera,
Maraming pera tayo mga Pilipino pagdating ng dibino gobyerno. Okay? So, aanhin mo yung kayamanan na yan. Aanhin mo yung pera na yan. Yung buhay mo may taning na 6 months, 3 months, 2 years, 3 years, 5 years. Hindi mo rin ma-enjoy. Kaya kasama sa dibino gobyerno ang everlasting life. Sa lahat po ng mga Pilipino na naniniwala na dito sa Pilipinas ang kaharian ng Diyos. Kaya sinasabi ni Jesus, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. At isa doon na bagay na idadagdag, buhay na walang hanggan. Kapag ma-implement na yung dibino gobyerno. Sa lahat mga nagsasabi dyan na kailangan mauna yung divine wealth, wala mga kapatid. Hindi divine wealth ang unang ibigay ng Diyos sa Pilipinas. Hindi divine wealth ang unang bubuksan ng Diyos sa Pilipinas. Sa mga nagsasabi dyan na matagal nang na-implement yung batas ng Diyos kasi divine wealth na yun, saan na po yun? Saan na po yung sinasabi niyong divine wealth? Dahil sinabi niyong matagal nang na-implement yung batas ng Diyos. Saan na po yung divine wealth? Klaro masyado. Unahin i-implement yung batas ng Diyos dito sa Pilipinas upang ang kasunod yan, divine wealth, para ma-enjoy ng mga Filipino. Unahin natin yung batas ng Diyos na magiging saligang batas ng ating bansa. Hindi yung kayamanan. Dahil kung unahin mo yung kayamanan, nahanapin yung kayamanan, unahin mo talaga, hindi mo talaga yan mahanap. Dahil lalayo at lalayo yan. Maabutan ka na lang ng kamatayan mong ikaw naghanap ng kayamanan. Maabutan ka na lang ng katandaan. Maabutan ka na lang ng 6 feet below the ground kung palagi mong uunahin yung kayamanan na yan. Unahin natin, Pilipinas, Pilipino, unahin natin yung dibinong gobyerno sa Pilipinas. Itayo yung batas ng Diyos, magiging saligang batas ng bansang Pilipinas upang yung kayamanan papasok sa ating bansa. Upang ang mga Filipinong pobre kayo magkaroon ng pag-asa, magkaroon ng pag-asang mamuhay na may kasaganaan. Yun ang programa ng divine government sa Pilipinas. Yun ang programa ng DGP. Yun ang programa ng Alpha Omega, the highest kingdom of God. Yun ang programa. Batas ng Diyos, sunod yung kayamanan, and everlasting life. Aanhin mo yung kayamanan mo, walang everlasting life. Hindi mo rin ma-enjoy yan lahat. Pero maganda po yung programa ng Diyos sa Pilipinas. Divine government, divine wealth, everlasting life. Yan po yung pinaka-programa ng Diyos sa Pilipinas. Na hindi pa po naintindihan ng mga bishops, ng mga pastors, ng mga reverend, ng mga ubang mga pare, mga kardinal, hindi pa po nila naintindihan, nakakala nila yung divine government, spiritual lang. Spiritual lang. Separate doon sa material, separate sa ating, hindi. Kailan ba nag-separate yung physical at saka spiritual? Okay? Kailan ba nag-separate yung spiritual at saka physical? Na kung titingnan po natin kapag yung spiritual, yung espiritu aalis sa katawan ng tao, patay ang tao. So kailan nagiging separate yung spiritual at saka material? Yung isipan lang po ng tao yung nag-separate niyan, pero hindi yan separated mga kapatid. Yung batas ng Diyos, sabihin nila spiritual na batas yan. Hindi daw pwede daw isali dito sa batas ng Pilipinas dahil material. Ano bang kaibahan sa batas ng... Yung batas natin ngayon sa Pilipinas, hindi lang banal. Okay?
Dahil hindi nire-recognize ang Diyos sa ating batas. Kahit nandyan na yan sa preamble yung Diyos, hindi lang ni-recognize ng ating batas. Kaya nga, isa sa pinaka-trabaho ni Dr. Hilario Camino Moncado, yung mga nagsasabi dyan na hindi, na walang parte or walang partisipasyon si Dr. Moncado sa konstitusyon natin sa 1935. Magbasa kayo ng history. Kaya lang, kung mag-research ka sa Google, mag-research ka sa history talaga ng Pilipinas, hindi nasali talaga si Dr. Moncado doon. Kasi itong Pilipinas natin ngayon, noon, unfair eh. Yung mga nagawa ni Dr. Hilario Camino Moncado, hindi nire-recognize ng Pilipinas. Hindi nila alam kung ano yung malaking contribution po ni Dr. Moncado. Kaya nga noong 1934, nung ginawa po nila yung constitution, mayroon po silang constitutional convention. Yung maraming mga delegates. Dahil si Dr. Moncado from Cebu, isa siya sa mga delegado, isa sa mga delegates sa Kunkun that time. So nagiging kasapi po siya doon sa Kunkun, Constitutional Convention. At yung kanyang committee, yung kanyang trabaho, siya po yung chairman sa subcommittee na maggawa ng preambles. At yung preambles na yun po yung ginamit sa 1935 na constitution. At yung ginawa po nila, at yung author nito si Dr. Moncado, sinabi niya, the Filipino people imploring the aid of divine providence in order to establish a government that shall embody their ideals, conserve and develop the patrimony of the nations, promote the general welfare, and secure to themselves and their posterity the blessings of independence under a regime of justice, liberty, and democracy, do ordain and promulgate this constitution. Yun po yung bumubuo sa konstitusyon. Yung sinabi niya dito, kailangan yung tulong. Sabi niya, kami ang makapangyarihang sambayanang Pilipino na humihingi ng tulong sa makapangyarihang Diyos. Kaya ngayon, dapat ma-realize na ito. Tayong sambayanang Pilipino, hihilingin natin yung tulong ng dakilang Diyos na si Jehovah upang siya'y mamuno sa ating bansa sa pamamagitan sa pagpapatupad ng kanyang batas na magiging saligang batas ng Pilipinas upang siya'y mananahan dito sa ating bansa. Hindi sapat na maraming simbahan sa Pilipinas, maraming relihiyon, maraming born again, maraming mga Dominguista, maraming mga Sabadista. Hindi pa sapat yun. Maraming katedral, hindi sapat na nandito na po yung Diyos. Maliban lang na kung yung kanyang batas, yung kanyang mga kautusan, kahatulan, mga palatuntunin, magiging saligang batas. Saka pa ang Diyos mananahan sa ating bansa. Okay? Dahil nire-recognize na ng sambayan ng Pilipino ang kapangyarihan ng Diyos. Nandito na yan sa ating preamble. Humihingi ng tulong sa makapangyarihang Diyos upang bumuo ng isang makatarungan at makataong lipunan at magtatag ng isang pamahalaan nakakatawan sa aming mga mithiin at mga lunggatiin. And now this is the time sa pamamagitan ng dibinong gobyerno ng Pilipinas. Lahat ng minimithi ng mga mababang Pilipino, mababang mamamayan, sabi dyan, yung sinabi dyan nila dyan na sa laylayan, magkakaroon na ng pag-asa. Magkakaroon na ng pag-asa na matamasa yung buhay na sagana sa biyaya dahil ang batas ng Diyos ang iiral sa ating bansa. Hindi na po batas ng mga politiko. Tingnan mo yung mga politiko ngayon, mga senador, mga congressman, kanya-kanyang gawa ng batas, kanya-kanyang gawa ng bills, pabor sa kanilang negosyo,
pabor sa kanilang sarili, pabor sa kanilang pamilya. Hindi po pabor sa mga pobre yung kanilang mga ginagawang mga batas. Kaya sinabi po niya dito, kung titingnan po natin, ang mga pobre, tayo yung pinangakuan ng Diyos. Tayo po yung pinangakuan ng Diyos. Kaya nga sinasabi niya dito paminaw kamo, hinigugma ko nga mga igsoon. Dili ba gipili man sa Diyos ang mga kabos dinhi sa kalibutan aron mahimong dato sa pagtuo og mga manununod sa gingharian nga iyang gisaad kanila nga nagahigugma kaniya. Manununod ta sa gingharian. Dili lang pagtuo nga dato. Given na po yan. Madato ka financial, madato ka material, o labang madato ka sa spiritual. O ang package ana, kinabuhi nga walay katapusan. Yun po mga kapatid, ang programa ng DGP. Hindi basta-basta nagsangyaw lang tadri para ingon sabihin nila ng wartata. Hindi po. Yung programa ng DGP, para po ito sa buong sambayanang Pilipinas. Maraming nagsasabi, bakit mo sinabi na divine government, Pilipinas lang, buong mundo po yung kaharian ng Diyos. Totoo yan. Walang objection dyan. Buong mundo, kaharian ng Diyos. Buong mundo magiging divine government. Pero bakit divino gobyerno ng Pilipinas? Dahil itong Pilipinas muna yung ating unahin. Magiging modelo yung Pilipinas sa batas ng Diyos. Saka pa yan tatawid doon sa ibang bansa. Huwag mong biglain na buong mundo. Buong mundo talaga kaharian ng Diyos. Kahit wala pang divine government, buong mundo kaharian na ito ng Diyos. Hindi ito kaharian ng Satanas. Kasi marami nagsasabi na kaharian ito ng Satanas. Buong mundo kaharian ng, kahit walang divine government, buong mundo kaharian ito ng Diyos. Siya ang masunod. Pero bakit mayroong divino gobyerno ng Pilipinas? Dahil ang Pilipinas muna yung imodelo ng Diyos. Upang ito po yung sundin ng ibang bansa na kailangan talaga pala nila yung batas ng Diyos iiral sa kanilang bansa, kagaya po sa Pilipinas. Kaya divine government of the Philippines. Hindi divine government of the world. Dahil darating po tayo dyan, unahin muna natin yung ating tugkaran, Pilipinas. Divine government of the Philippines, yung batas ng Diyos iiral sa bansang Pilipinas. Kaya magiging divino ito. Upang itong mga Filipino magiging banal din sa kanyang harapan. Upang tayo'y magiging beneficiary sa kanyang everlasting life. Kaya palagi kong sinasabi, sa Pilipinas mag-uumpisa yung everlasting life. Wala na po sa Israel. Hindi po. Hindi rin po doon sa mga nagsasabi na kung imong dawaton si Jesus kay imong personal nga manluluwas na nakay kinabuhing dayon. Unya pagkasunod si mana namatay. Nya gidawat man si Jesus ngayang manluluwas yang kasing-kasing. Personal nga manluluwas. Yan ang palagi nating sinasabi noon kahit ako'y pastor pa. Igsuon kung imong dawaton si Jesus kay imong personal nga manluluwas, makabaton ka og kinabuhing walay katapusan. Unya, pag abot dito sa unahan, pangapila ka tuig namatay. Asa man ang everlasting life? Asa man ang... Totoo po yung sinasabi doon sa John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whosoever believe on Him should not perish but have everlasting life. Totoo yun! Walang duda doon. Whosoever believe on Him, whosoever receive on Him, kung tinanggap nila si Jesus na magiging hari nila sa Israel, doon na sana mag-umpisa yung everlasting life at walang malaglag sa ilahan that time. O dili na ibalhin sa laing naso naging harian kung gidawat nila si Jesus. Doon na sana mag-umpisa yung everlasting life. Kaya lang, hindi So ngayon, ang proseso nila, magkaroon ka ng everlasting life kung tatanggapin mo si Jesus sa inyong mga puso. Magkaroon ka ng everlasting life. Tapos pagkasunod si mana namatay. Asa man ang everlasting life?
So ang everlasting life is dawaton nimo si Jesus. Bisan mamatay ka, mabanhaw ra ka, ini kabanhaw nimo na dito magsugod ang everlasting life. Hindi ganoon. Dadaan ka muna sa kamatayan tapos pagbanhawon ka doon pa mag-umpisa yung everlasting life. Hindi ganoon. Ang programa po ng Dibino Gobyerno ng Pilipinas sa DGP, the moment ngayong Kristo maghari na sa Pilipinas, sa lahat po ng Pilipino na susunod sa kanyang batas, doon mag-umpisa yung everlasting life. Bakit kahahatulan ng kamatayan? Kung sinabi doon ang nagkasala hahatulan ng kamatayan, bakit kahahatulan ng kamatayan kung wala kang kasalanan? Hahatulan ang tao ng kamatayan kung siya ay nagkasala. Pero kung susundin mo yung batas ng Diyos, bakit kahahatulan ng kamatayan? Everlasting life yun. Yun ang sinabi ni Jesus sa batang mayaman. Kung gusto mong pumasok sa buhay na walang hanggan, sundin mo yung mga utos. Ganon din po sa atin. Para sa mga Pilipino, magkaroon tayo ng everlasting life, i-implement po natin yung batas ng Diyos. Kaya nga, palagi kong sinasabi dito. Isaiah chapter 26 verse 9. Balik-balikan ko talaga itong verse kasi paborito ko to eh. Isaiah chapter 26 verse 9. Sinabi niya dito, with my soul have I desired thee in the night, with my spirit within me will I seek thee early. For when thy judgment are in the earth, the inhabitants of the world will learn righteousness. Sabi niya, ninasa kita ng aking kaluluwa sa gabi, oo, ng diwa ko sa loob ko ay hahanapin kita na masikap sapagkat pag nasa lupa na ang iyong kahatulan ay, sabi niya, na nagtututo ng katuwiran ang mga nananahan sa sanglibutan. Kapag maipatupad na yung batas ng Diyos sa Pilipinas, ang lahat ng Filipino, bata, matanda, binata, dalaga, matuto ng tutupad sa katwiran ng Diyos. Kapag magiging saligang batas na po itong batas ng Diyos sa Pilipinas, lahat ng Filipino, kahit politiko, kahit religious leaders, kahit founder, kahit bishop, reverend, susunod sa batas ng Diyos. Kapag sinabi ng hari, lahat ng Filipino ay magkakaroon po ng pahinga sa ikapitong araw. Kahit bishop ka pa, kahit reverend ka pa, kahit founder ka ba ng ibang sikta, ibang denomination, kapag sinabi na yan ng hari, magpapahinga ka talaga. Walang exempted dyan. Dahil batas na po yan at ipapatupad po yan ng hari. So, ganun ang programa ng Dibino Gobyerno, mga kapatid. Magandang hapon kay Ma'am Andresa Kayugyog, kay Brother Oliver Suelio, magandang hapon kay Sister Jenny Torres, magandang hapon at maraming salamat kay Jocelyn Ramirez Yamson, magandang hapon madam, kay Sir Benny Batubara, sir, magandang hapon. Maraming salamat sa panunood palagi. Kay Brother Dudong Cabardo, magandang hapon. Sino pa dito? Kay Rinaldo Genioso, magandang hapon. And kay Faith Jewel Pagaw, okay, may comment, basahin na. Kausapin po ninyo ang President BBM para maisakatuparan ang divine government. Totoo po yan. Nandoon na po yung espiritu ng katotohanan. Ang espiritu na po ng Diyos. Dumating na po doon kay PBBM. Hanapin niya yung batas ng Diyos na nandito po sa Pilipinas. Ipapatupad na lang. Hanapin niya po yung Dibino Gobyerno. At pangatlo, hanapin po ni BBM yung hari. Hari. Hari ngayon yung ating hinihintay na tagapagpatupad ng kaharian ng Diyos. Hindi reyna, hindi babae, hindi yung mga kingkay at saka kingkoy. Yung totoong hari ang ating hinihintay ngayon. At yung hari na yan, yan po yung hahanapin ng ating mahal na Pangulo.
Dahil yan po yung tagapagpatupad ng batas ng Diyos sa kanyang kaharian dito sa bansang Pilipinas. Yun ang programa ng Dibino Gobyerno. Hindi natin hinihintay yung babae. Hinihintay natin yung lalaki, hari na maghahari sa Pilipinas. Magandang hapon kay Brother Dominador Ibiota. Sir, magandang hapon. Parang nasa ano po ito, sa England. So, maraming salamat sir sa patuloy na pagsubaybay sa ating programa. Kaya nga yung si Queen Elizabeth noon, siya yung pinakasikat na reyna sa buong mundo sa kanyang kapanahunan. Kaya wala nang sikat na reyna sa buong mundo. Tapos na yung role ng reyna. Role naman po ngayon ng hari. Nasisikat din sa buong mundo. Hari, mga kapatid. Hindi na reyna. Kay Ma'am Monjerablo, magandang hapon. Maraming salamat ma'am sa pagsubaybay palagi sa ating programa. Hindi ako galit ha. Kay Brother Darwin Daganta, magandang hapon. At kay Bae Dinagat, Bae, magandang hapon. Sa mga kasamahan natin dyan, mga Bae, mga Dato, magandang hapon po sa inyong lahat. So kay sino pa dito? Okay, so hindi ako galit, nagpapaliwanag lang po ako. Dahil yun po yung totoo. Kailangan sabihin natin yung totoo. Kaya nga sinabi ko dito noon. Sinabi ni Dr. Moncado. Noong July 4, sineselebrate po namin yung trabaho po ni Dr. Hilario Camino Moncado. Yung July 4, 1946 na Filipino and American Friendship Day. Maniwala kayo sa hindi, isa po iyon sa natrabaho po ni Dr. Moncado doon sa Amerika. Yung kalayaan ng Pilipinas mula sa kamay ng mga Amerikano sa 1946. Isa po iyon sa trabaho ni Dr. Moncado sa Amerika. Kaya lang hindi nang nire-recognize ng ilang Filipino. Dahil si Dr. Jose Rizal, hiniling niya sa Espanya, okay? Sa hiniling niya po sa government ng Spain yung kalayaan ng Pilipinas. Hiniling po ni Dr. Jose Rizal Dahil nung ipinanganak si Dr. Jose Rizal, yung kinalalakihan niya, gobyerno po ng Espanya nandito po sa Pilipinas. So nasaksihan niya kung ano po yung pagtrato ng ibang bansa dito sa Pilipinas. Kaya dumating po sa kay Dr. Jose, gusto niya magkaroon ng kalayaan ng mga Filipino upang itong mga Filipino ay kanyang pamunuan. Kaya hiniling po niya kay Gobernador Dispohol noon sa 1892. Hiniling po niya doon sa government of Espanya doon po sa Malacanang na itong mga Filipino dadalhin po niya doon sa Sandakan. Doon po sa South Borneo. Dito po sa may Borneo banda, sa may Sabah, part ng Malaysia. Dahil yung lupa na yan, 999 hectares, sa atin po yan, sa atin yung mga ninuno, yung 10 datos. Yung si Dato Sumakwil, si Dato Maricodo, si Dato Puti, mga kapatid, sila po yun. Mga ninuno po natin yun. Galing po doon sa Israel. Sila po yung mga anak ng Diyos na galing sa Israel. Sila si Dato Puti, Dato Sumakwil, si Dato Bangkaya, si Dato Dumalugdog, Dato Lubay, Dato Paiborong, Dato Dumangsil, si Dato Balinsusa, si Dato Paduhinog, at saka si Dato Dumangsol. Yun po yung mga anak ng Diyos na galing sa Israel. Napadpad lang sila doon. Okay? Kaya lang, nung nagbago na po yung government doon sa kanilang tinatayo, sila sa kanilang napuntahan doon po sa Borneo na yun, at saka sa Malaysia, hiningian po sila ng malalaking buhis. Kasi yung kanilang mga negosyo that time improving na. Hinihingian po sila ng malalaking buhis. Kaya nakita po na ito mga 10 datos na mayroon man silang karatig bansa. Mayroon man silang nakikita na
malapad na lupa palagi. Nung sila'y pumunta kasi doon during sa kanilang business trip from Malaysia, Holo-Sulu, Palawan, Lingayen, China. Doon sila mangumpra sa China. Pag balik naman sa China, galing sa China, Lingayen, Palawan, Holo-Sulu, Malaysia. Yun po yung kanilang ruta. So madaanan po nila itong lupa ng Pilipinas. So nung doon sila ginipit na doon sa Malaysia, umalis sila at napunta po dito sa Mindanao. Nagdiretso po sila doon sa Panay. Doon po sa Visayas. Doon sa Kalinog, banda, dyan po sa Antique. Doon po sila. At yung dato doon noon, si Dato Maricudo. Yung si Dato Maricudo, yung kanyang ancestor, mga Israelitas. Okay? Yung mga Israelitas, mga anak sila ng Diyos, mga taga-Israel po sila, na napadpad po dito sa ating lugar. Kaya tinatawag silang Aitas. Dahil kung isulat mo yung word na Israelitas, tanggalin mo yung Israel, yung maiiwan Aitas. Yung kanilang leader, si Dato Maricudo, sa 1040 AD. Yun po yung pangalawang mga anak ng Diyos na pumunta dito. Yung una, yung sila si Dato Ifugao, 700 AD. Pangalawa, Dato Maricudo. Pangatlo, ito, yung 10 Datos. Okay? Diyan po sa Sirawagan River. Diyan po sila nag-intermarriage sa mga anak po ni Dato Maricudo sa kanilang mga tribo, silang kapwa, at kaya nag-migrate din sila dito sa Mindanao. So ganun po yung history ng Pilipinas. Kaya kung ating titingnan masyado, nandito na sa Pilipinas yung pinangakuan ni Jesus. Yung tagapagmana ng mga kaharian, yung tagapagmana ng kaharian ng Diyos, taga-Israel yun. Kaya lang hindi na doon sa kanilang bansa. Inilipat na sa isang bansa. At yung bansa na yun, Pilipinas. Pero yung recipient na yun, yung tagapagmana ng kaharian na yun, mga ninuno natin galing sa Israel, yung naniniwala sa Diyos. Yung mga wandering Diyos. Yun po sila ang nandito sa ating bansa. Kaya, malaki ang role ni Dr. Mungkado. Kaya balik tayo po sa panahon ni Dr. Jose Rizal. Hiningi niya yung kalayaan ng mga Filipino mula sa kamay ng Malaysia, ng Espanya. Pero hindi siya pinayagan po ng gobyerno po ng Espanya at doon po siya ikinulong po doon sa Port Santiago. July 7 hanggang July 14. Mula July 14, inilipat siya sa Mindanao. Doon sa exile sa Mindanao, isinakay siya ng barko. July 14, umalis siya doon. Pagdating po niya dito sa Mindanao, sa Dapitan, July 17, 1892, nung siya'y nakadaong na po doon sa Dapitan, sa barko na yang sinasakyan, yung Espiritu ng Diyos na nandoon po sa kay Jesus noon, yun din po yung pumasok kay Dr. Jose Rizal at naisigaw niya, Mindanao is the land of promise. Hindi Sabah, hindi Luzon, hindi Visayas yung land of promise. Nasa Mindanao. Kaya hindi po hinayaan po ng Diyos na madala yung mga Filipino sa Sabah. Kasi gusto ni Rizal that time na ibigay na lang niya sa Espanya itong Pilipinas at itong mga Filipino dadalhin na lang niya doon sa Sabah. Doon po sa Malaysia. Dahil sa atin yun, sa ating mga ninuno yun. Hindi yun ang programa ng Diyos. Kaya i-exile siya sa Mindanao, dyan sa Dapitan at doon niya naisigaw. Mindanao is the land of promise. So si Dr. Jose Rizal, ang witness na itong Pilipinas, dito sa Mindanao, yung lupang pangako. So yung kahilingan niyang kalayaan sa Pilipinas mula sa Espanya, hindi po ibinigay.
Bagkus sa 1898, ibininta tayo ng Espanya doon sa Amerika. So hindi na ibigay, hindi lubos na malaya ang mga Filipino that time sa kapanahon ni Dr. Kaya ibininta tayo doon sa Amerika. 1898. Okay? 1898. Sa December 10, mayroon pong Treaty of Paris sa December 10. Pero bago po yan, December 10, 1898, doon po sa November 4, 1898, ipinanganak na po si Dr. Hilario Camino Moncado upang itong katawan na naman ito ang gagamitin ng Diyos upang kukuha ng kalayaan ng mga Filipino, hindi na doon sa Espanya, doon na sa Amerika. Kaya ito po yung trabaho ni Dr. Moncado, kinuha niya yung kalayaan ng mga Filipino doon sa kamay ng mga Amerikano. Kaya nagkaroon tayo ng July 4, 1946, Filipino and American Friendship Day. Ang gusto ni Dr. Moncado, hindi lamang brother, hindi lamang kaibigan, yung turing ng Pilipinas at ng Amerikano. Bagkus gusto niya magkakaroon ng totoong brotherhood, kapatiran. Kaya nga sinabi ni Dr. Moncado, I am the way of equality. I am the truth of fraternity and I am the life of liberty. Yan po yung kanyang ibig sabihin ng equilibrium, EFB. I am the way of equality. I am the truth of fraternity and I am the life of liberty. Yun din ang sinabi ni Jesus. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but through me. Dito naman po sa Pilipinas ngayon, walang makakapunta sa Amahan. Walang makakakilala sa Ama kapag hindi magiging citizen po ng dibino gobyerno sa Pilipinas. Yan po yung daan. Hindi na po si Jesus yung daan sa Pilipinas para makarating ka sa Ama. Dibino gobyerno yung daan para makita mo yung Ama. Dahil nandoon ang Ama sa kaharian. Papaano ka makapasok sa kaharian kung hindi ka susunod sa batas ng kaharian? At yung batas na yan, batas ng Diyos. Yan ang iiral sa Pilipinas dahil ang Pilipinas, kaharian ito ng Diyos. Kaya mga kapatid, maraming salamat sa mga nanonood po sa atin ngayon. Medyo mataas-taas na po yung aking oras. So, ganun po yung trabaho ni Dr. Hilario Camino Moncado. Kaya nga sinabi ni Dr. Moncado, nang siya nandoon na sa Amerika, 1914, dahil sa 1914, yung edad niya, 16 years old. Pagka 1925, itinayo niya yung Filipino Federation of America, 1925, December 27. 27 years old na siya that time, inaitayo niya. Anong purpose niya? Yung Filipino Federation of America, dahil nakikita niya yung kapwa niya Pilipino involved palagi doon sa sugalan, sa gambling, involved palagi doon sa riot sa Chinatown, doon po sa Amerika. Kaya yun po yung calling niya, dapat itatag niya yung isang federation na lahat ng Filipino mamulat sa katotohanan na hindi lamang sila nagpunta doon upang magkaroon ng parang maglipay-lipay lang, kundi nandoon sila sa Amerika upang magkaroon sila ng kalayaan sa Pilipinas. Kaya naitayo niya Filipino Federation of America December 27 sa 1925. At dito sa Pilipinas sa 1945, Filipino Crusaders World Army. Kaya nga sinabi ni Dr. Moncado, my mission is to revive, serve, and convince my fellow men. That is my religion. Yung kanyang relihiyon, hindi siya nagsabi, ako si Buddhist, ako si Islam, ako si Christ. Hindi po yung ganon yung relihiyon ni Dr. Moncado. Yung kanyang relihiyon, ito siya. My mission is to revive, serve, and convince my fellow men. That is my religion. The world is my country. You cannot serve human being unless you live in wisdom and morality. We cannot serve human being unless we live in wisdom and morality. Dito sa Pilipinas, hindi tayo magkakaroon ng dibinong gobyerno sa Pilipinas kapag hindi tayo mamuhay na ayon sa kaalaman ng Diyos at sa kanyang katwiran. Kaya si Dr. Moncado, tinawag siyang
Master of morality. He is the master of morality. Yan po si Dr. Hilario Camino Moncado, 5-star general. Kaya noong July 4, 1942, ikinulong po siya ng mga Hapon doon sa Port Santiago. January 2, hinuli po siya ng mga Hapon. Ikinulong po doon sa Port Santiago. Pagka February 2, pinalayas siya after 1 month. Pagka February 22, hinuli na naman siya. At pagka July 4, 1942, doon na siya tumakas. Yung rehas po ng kanyang kulungan, binalik-balik po niya. At doon po siya tinawag na Commander X. Commander X, mga kapatid. Kaya si Dr. Moncado ang nag-X sa mga spiritual grupo, spiritual ngayon, na walang kaalam-alam sa programa ng Diyos dito sa Pilipinas. Si Dr. Hilario Camino Moncado ang nag-X sa mga spiritual groups, sa mga spiritual organization na walang kaalam-alam sa programa ng Diyos dito sa Pilipinas, na itong Pilipinas ay kaharian ng Diyos. Hindi doon. Dito lang sa Pilipinas, dito maghahari yung Kristo, yung anak ng Diyos sa Pilipinas. At magiging modelo itong Pilipinas sa lahat ng bansa, sa buong mundo. Saka pa, sabihin natin, divine government of the world. Kapag malukop na niya ang buong mundo sa kanyang banal na gobyerno. Ngayon, Pilipinas, divine government of the Philippines, unahin natin itayo yung banal na gobyerno dito sa bansang Pilipinas. Yan ang programa ng Diyos sa Pilipinas, mga kapatid. Hindi ito basta-bastang sabihin nyo lang personal interest para lang makapira. Hindi po. Hindi tayo nag ng pera dito na vlogger tayo or anong tawag dito para lang mapansin tayo ni Mita. Hindi po tayo nagpapansin. Ginawa natin yung utos ng Diyos na maipatupad yung kanyang kautusan. Kaya nga sinabi ni Jesus, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done, here on earth as it is in heaven. Yung kalooban ng Ama sa langit, ipapatupad niya dito sa lupa. Doon sana sa Israel, yung lupa na yon. Kaya lang, hindi na po Israel. Lupa na po ng Pilipinas. Here in the Philippines as it is in heaven. Thy kingdom come, thy will be done. Here in the Philippines as it is in heaven. Yan po yung ating dalangin sa ating dakilang Ama na si Jehovah. Jehovah, yung pangalan mo, Jehovah, mahimaya dito sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagpapatupad ng inyong banal na kautusan dito sa Pilipinas. Kaya sa ngalan po ng Dibino Gobyerno ng Pilipinas, maraming salamat po sa mga nanonood po sa atin. Sa ngalan po ng Alpha Omega, the Highest Kingdom of God, ikaw po ay maluwalhati, Amang Jehovah. Marami naman pong gumagamit ng Alpha Omega. Okay? Marami dyan. The Royal Alpha Omega Trading Corporation, Alpha Omega World Martial Development. Alpha Omega din yung gamit. Pero yung totoo yan, yung Alpha Omega, mga kapatid, kaharian po yan ng Diyos mula umpisa hanggang sa dulo. Makikita po yung batas ng Diyos mula umpisa kay Adan hanggang sa dulo natin ngayon. Yan po yung Alpha Omega, the Highest Kingdom. Yan po yung kataas-taasang kaharian ng Diyos dito sa lupa. At sa Pilipinas po yan. Kaharian po yan ng Alpha at ng Omega. Yan po yung kataas-taasang kaharian po ng Diyos. Kaya Alpha Omega, the Highest Kingdom of God. Hindi po highest. Highness. Your Highness. Magandang hapon kay Brother John Gallardi. Maraming salamat, sir, sa pagtanaw sa ating programa. So sa mga nanonood po sa atin, maraming salamat po sa inyo lahat.
Hindi ko na po maisa-isa basahin po yung mga comment, pero sana mayroon po kayong naunawaan, mayroon po kayong natutunan, naintindihan sa ating programa ngayon. At dalangin palagi natin na dumating na sana yung panahon na in the twinkling of an eye, dumating na po yung espiritu ng katotohanan na bigla na lang sabihin, "This is my beloved son. Kaniya may kalipay ako na maghahari dito sa bansang Pilipinas." Wala pa 'yon. Wala pa yan Wala pang ganong senaryo. Hindi yung mga nakoronahan na, hindi po, wala 'yon. Ex po 'yon. Yung mga nakoronahan ng mga hari, mga reyna, ex po 'yon. Kaya nga si Dr. Moncado yung Commander X eh. Siya yung naga-ex sa mga nagpaatik-atik ng mga hari-hari. Okay? Si Dr. Moncado yung naga-ex sa mga nagpahari-hari, nagpatuo-tuo. Kaya maraming salamat. God bless po sa ating lahat. So salamat. Basahin ko mamaya ang inyong mga comment at tawag nito, replyan ko kayo. So, sa lahat-lahat ng mga Filipino, Luzon, Visayas, Mindanao, saan mang sulok sa buong mundo, ito po yung ating dalangin na mamulat na sana yung buong sambayan ng Pilipinas. Dahil ito po yung chance nila eh. Dahil darating po yung panahon, kapag ma-implementa po yung Dibino Gobyerno, yung mga Filipinong ayaw tumanggap, ito po yung palalayasin, palabas ng Pilipinas. Pero yung mga taga-ibang bansa na naniniwala na sa Pilipinas yung kaharian ng Diyos, sila po ay welcome sa Pilipinas. Pero itong mga Filipino, palalayasin po ito. Yung mga foreigner na naniniwala na sa Pilipinas yung kaharian ng Diyos, dito po yung Dibino Gobyerno, welcome po sila. Ma-China man sila, ma-Hong Kong, kahit